Mabilis na ipaayos ni Tita Connie ang bahay nila. Iba na talaga pag mayaman. Ilang araw lang ay gumanda. At nabuhay na ang dating ng napabayaang bahay bakasyunan. Nakapagtataka dahil parang nakita ko na talaga ang bahay nila. Di ko lang matandaan kung saan. Magaan din ang loob ko kay Tita Connie at inaalagaan niya ako. Nawawalan na nga ng ginagawa si Ali, "Oh, anak, magmerienda ka na." Masaya talaga siyang tinatawag akong anak. Sige lang po. Hindi pa naman po ako nagugutom. Ano ka ba, dapat kumain ka palagi. Para maging healthy kayo ng baby mo. Okay lang po talaga ako, tita. Pwede na pala akong umuwi sa bahay namin. Hindi na amoy pintura doon. Nakahihiyan na kasi. Ilang araw na ako dito. Nakikitira sa inyo. Ayos lang naman po na dumito muna kayo. Ang sarap nga rin kasing magluto, Darating kasi ang asawa ko. Ipakikilala kita sa tito Mauro mo. Excited na nga siyang makita ka. Tita talaga, mapagbiro. Bakit naman po siya may excite na makita ako? Basta, anak. Matutuwa yung makita ka. Sabi niya sabay haplo sa mukha ko kagaya ng madalas niyang ginagawa. At tuwing ginagawa niya yun, may kung ano akong nararamdaman. Hinatid ko na si Tita Connie sa bahay nila. Ang laki nga ng ipinagbago nito. Pati ang loob ay kumukutitap sa kintab. Tapos may nakita akong picture ng dalawang batang magkaakbay. Halatang kambal sila. Magkamukha, Ang cute nilang tingnan. Teka, bakit parang kamukha ko sila noong bata ako? Lumapit si Tita Connie sa akin. May problema ba, Tisha? Tanong niya. Wala po. Ang cute lang po ng mga bata sa picture. Sino po sila? Anak kong kambal. Nasaan na po sila? Nawala ang isa sa kambal ko. Matagal-tagal din namin siyang hinanap. Tapos ay umiyak na si tita. Hala! Pinaiyak ko siya. Nakita niyo na po ba siya? Mumiti naman siya, sabay pahid ng luha. Palagay ko na tagpuan ko na siya. Ang masakit lang ay hindi niya na ako matandaan. Marahil kasi bata pa siya nang nawalay siya sa amin. 18 taon din kaming nangulila at naghanap sa kanya. Pwede niyo naman po siyang kausapin, tita. Ipaliwanag niyo sa kanya ang lahat. Sana nga maintindihan niya at matanggap niya kami. Mahal na mahal namin siya. Walang araw na hindi ko inisip. Kung kumakain ba siya, nagkakasakit, natutulog ng maayos. Kung may nag-aalaga ba sa kanya, kung buhay pa ba siya. Hindi ko na rin napigilan bumagsak ang mga luha ko. Kung halimbawang ikaw siya, Tisha, matatanggap mo ba kami? Siguro po. Kasi po, hinanap niyo naman siya. At hindi kinalimutan. Sa kabila ng maraming taon, hindi niyo siya nalimutan. Maswerte pa siya dahil siya hinanap, samantalang ako. Hindi man lang nag-effort ang tunay kong mga magulang. Sana nga maging maayos ang lahat at malaman niyang mahal na mahal namin siya. Niyakap niya ako pagkatapos. We heard an engine stop. At sabay kaming nagpunas ng mga luha ni Tita Connie. Ang tito Mauro mo na siguro yun. Lumabas kami ni tita ng bahay. At sumalubong sa amin ang isang may edad, ngunit gwapong lalaki. Siya ba, mommy? Sabi nito kay Tita Connie. Pagkatapos niya, tunghalikan sa noo. Oo, dad, at hindi niya alam. Iha, ito ang tito Mauro mo. Hindi ko talaga sila maintindihan. Ikaw na ba yan? Sabi ni tito sa kin. Po. Ay, hey. Ako nga po pala si Tisha. Sabi ko na lang. Tisha, pwede ka bang mayakap, anak? Hala. Teary-eyed din si tito. Side po. At niyakap niya ako sa kahinalikan ang ulo ko. Wah! Na-miss ko bigla ang papa ko. Okay lang po ba kayo? Humihikbi na kasi si Tito Mauro. Ayos lang ako, iha. Ayos na ako, nakangiting sagot niya. Weird talaga. Pero maging kay Tito Mauro ay magaan ang loob ko. Nagkwentuhan lang kami.
Sumabay na rin ako sa kanilang magtanghalian. Posible palang makasundo mo ang mga taong hindi mo naman lubos na kilala. Nagpaalam na ako sa kanila pagkatapos. Parang ayaw pa nga nila akong umalis. Marami pa sana akong tanong tungkol sa kambal nila. Pero baka pagod na sila. Saka mawawalan ako ng dahilan para dumalaw sa kanila. Kung itatanong ko na sa kanila lahat ngayon. Naalala ko na naman ang mukha noong kambal. Kamukha ko talaga sila. Naging close ako lalo kina Tita Connie at Tito Mauro. Parati rin kasi akong nasa kanila. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin. Pero masaya ako kapag kasama ko sila. Nagbake ako ng cake para dalhin sa kanila. I was about to go to their house. Nang naisipan ko munang mag-open ng Facebook account ko. Para kumustahin ang mga kaibigan ko. Sobrang dami ko na palang notification at messages. Tapos napansin kong may isang nag-pin sa akin na hindi ko kilala. Nag-send pa ito ng pictures. I opened the message at nagimbal ako sa nakita ko. Kilala ko sila. Ilang araw pa lang kaming nagkakahiwalay ay nagawa niya na agad sa kinto. He was kissing her. Meron din na magkayakap sila at nasa loob sila ng kotse. At ang pinakamasakit, may shot na nasa iisang higaan sila. How could he do this to me? Imposible namang hindi siya to dahil malinaw ang mga kuha. Alam kong asawa ko ang kalandian ni Cholin. Kinain lang ni Sander ang lahat ng sinabi niya. Bakit ganoon? Ang dali niya namang bumigay sa impaktang babae na yun. Nataranta si Ali. Nang nakita niya akong umiiyak. Tisha, anong nangyari? I hate him. Manloloko siya. Kalma ka lang, Tisha. Niyakap ko na lang si Ali. Kailangan ko ng lakas ngayon. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa anak ko. Ano na ang gagawin ko? Aalis ba ako? Mahal ko siya pero niloko niya ako. Nalilito na ako. Iyak lang ako ng iyak. Then suddenly, I felt pain sa tiyan ko. Aray. Ali, ang sakit. Ang baby ko. Nataranta na rin si Ali. Naramdaman kong may kung anong dumadaloy sa binti ko. Nang kapain ko ito, lalo akong kinabahan nang nakita ko ang dugo. Then everything went black. Not again. Nagising ako nang may kamay na humahaplos sa mukha ko. When I opened them my eyes, si Tita Connie ang una kong nakita. Kumusta, anak? Anong nararamdaman mo? Ang baby ko po. Kinapa ko ang tiyan ko. Maumbok pa naman to. Maayos naman sila. Huwag ka nang mag-aalala. Sila? Oo, anak. Kambal ang ipinagbubuntis mo. Matutuwa ka dahil ayon sa ultrasound. You will have a baby girl and a baby boy. Kambal pala kayo. Kaya pala di normal ang laki ng tummy ko. Natutuwa akong malaman na kambal ang magiging anak. Pero pumatak na naman ang mga luha ko nang naisip ko si Sander. Matutuwa pa kaya siya? Pag nalaman niya to. Marahil ay masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Iha, may problema ba? Tanong ni Tita Connie. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Gusto ko munang lumayo pansamantala kina Sander. Habang di pa naipanganganak ang babis ko. Saka ko na lang sila haharapin. Ayokong ilagay sa panganib ang buhay nila. Matutulungan kitang lumayo. Kung yun talaga ang gusto mo. Opo, tita. Please po. Huwag niyo na lang sabihin kay Ali. Dahil baka makarating pa kay Sander. Tinawagan ni Tita Connie si Tito Mauro. At inasikaso ang pag-alis namin. Habang wala pa si Ali. Umuwi kasi siya. Para kumuha ng mga gamit ko. Kailangan ko munang lumayo at mag-isip. Kung sino man ang nagpadala ng mga larawan na yon. Alam kong may motibo siya. Ayaw pa sana kami payagan ng doktor na lumabas kahit kaya ko na naman na. Binigyan niya na lang ako ng gamot para. Di na raw ulit ako duguin. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Wala rin akong dalang gamit, maliban sa suot kong damit na binili ni Tita Connie. Panatag naman akong kasama sila. Wala akong pwedeng puntahan. At lapitan kaya kakapalan ko na ang mukha ko para sa mga batang nasa sinapupunan ko.
Gising na, Hija, sabi ni Tita Connie. Nandito na tayo, Hija. Huwag kang mag-alala. Walang manggugulo sa'yo dito. Nasa na po ba tayo? Nasa Cebu pa rin tayo, Iha. Medyo malayo lang doon sa lugar natin dati. Pasensya na po kayo sa abala, Tito at Tita. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Kapag medyo mabuti na po ang pakiramdam ko, maghahanap na ako ng trabaho. Para kahit pa paano ay mabayaran ko ang pagtira ko dito. Iha naman, sabi ni Tita Connie. Hindi kami maniningil. Handa kaming tulungan ka. O siya, magpahinga ka na. Makasasama sa iyo ang pag-aalala. Para ka na naming anak. At saka tinulungan mo rin naman ang tita mo noong nangailangan siya kaya. Huwag mo na isipin yon. Sabi naman ni Tito Mauro. Ang bait naman nila. Hinatid ako ni Tita Connie sa kwarto ko. Saka siya nagpaalam at magluluto raw siya ng makakain. Nang mag-isa na ako ay naalala ko na naman ang mga larawan. Bakit, Sander? Hinayaan kong pumatak ang mga luha ko. Mga anak, huwag niyong iiwan si Mommy ha? Mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Maaayos din ang lahat. Sander POV. Nagising ako sa banyagang kapaligiran. Sobrang sakit ng ulo ko. Niwala nga akong maalala sa nangyari sa birthday party ng kaibigan ko. Hindi ko naman matanda ang naglasing ako. Because I wasn't a drinker. Then, I felt someone move sa tabi ko. Ngayon ko lang napansing wala ako ni isang suot na damit. At kaninong kama to? Good morning, sweetheart. Bigla akong napatayo. Sabay hila ng kumot para ipantakip sa katawan ko. What the hell are you doing here, Cholin? Tumawa siya. Don't tell me you forgot about last night. Be with the way, you're still awesome in bed. What are you talking about? Impossible. Walang nangyari sa amin. Mahal ko ang asawa ko. Relax, sweetie. Kagabi nga lang sobrang sweet mo sa akin. Tapos ngayon hindi mo na maalala ang lahat. Tigilan mo ako, Cholin. Alam kong ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Kung ano man ang plano mo, hindi ka magtatagumpay. Zero me, sweetie. Wala ka nang magagawa. Kundi sundin ang lahat ng gusto ko. Kung ayaw mong ipaalam ko sa buong mundo ang nangyari sa tin kagabi. What? Anong ipagkakalat mo? Tingin mo ba may maniniwala sa baliw na kagaya mo? Baliw? Pwede. Baliw sa pagmamahal sa'yo, Sander. I'll give you time to think. May mga ipadadala ako sa'yo. Para mapadali ang desisyon mo. Nagmadali akong nagbihis at nilisan ang lugar na yon. Narinig ko pa nga ang malulutong niyang tawa. Dapat siguro ipamental na siya. Inaalala ko ang asawa ko. Hindi niya pwedeng malaman to. I was heading home nang nakatanggap ako ng email with an attachment. From Cholin Sweetie, remembrance from last night. Be with the way, I need you to make up your mind. ASAP. Mainipin ako. Love you. The email contained pictures of us kissing sa bar. Meron din magkayakap kami, nasa may kotse at ang panghuli. Habang magkatabi kami sa kama. Who took these photos? Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa bahay. Sinalubong ako ng anak ko. Dad, where have you been? Wala na nga si Mommy. Pati ba po ikaw wala rin? Pagmamaktol niya. Nag-init ang ulo ko bigla. Not now, clue. Naalala ko sa kanya ang ina niyang walang hiya. But Daddy, I miss Mommy. I want to visit her. Stop it. Go to your room. Nagulat siya sa pagsigaw ko. I hate you, Daddy. You're mean. Sana nandito na lang si Mommy. Umiiyak itong tumakbo paakyat ng kwarto niya. Kasalanan to ni Cholin. Siya ang rason kung bakit nagkakagulo kami. Ideal Tisha's number pero binaba ko rin agad. Paano ko sasabihin sa kanya that I slept with my ex-wife dahil nalasing ako? Pinili kong mag-text na lang sa kanya. To, Tisha. Hi, honey. I miss you and our baby.
Whatever happens, tandaan mo na mahal kita. Take care, hon. I love you. I waited pero hindi siya sumagot. Baka busy siya sa pag-aasikaso sa bahay. The next day, nakipagkita ako kay Cholin. Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Sweetie naman, nagmamadali ka ba? Kung madaliin ko rin kaya ang buhay niya. Just tell me what the hell you want. Inuubos niya talaga ang pasensya ko, Simple lang naman, sweetie. Be mine again at hindi malalaman ng iba ang tungkol sa nangyari sa atin. Bago yon, ibigay mo sa akin ang kopya mo ng pictures. Lahat-lahat. Sure. Pero susundin mo ang lahat ng gusto ko. Kung ayaw mong pati ang ate Marga at mommy mo ay makatanggap ng remembrance. Banta niya. Sige. Just give me the damn pictures. Let's start with Date me, Alexander. Nababaliw ka na ba? May asawa ko. Ano sa tingin mo ang iisipin ng makakikita sa atin? Date me or ang mga larawan kagabi ang makikita nila? Fine. Ibigay mo muna sa akin ang pictures pag ulit ko. Para ano? Pag nakuha mo, tapos na ang lahat ng to. Sundin mo muna ang gusto ko, sweetie. Patawarin mo ako, hon, pero kailangan kong gawin ko to. Kailangan kong pakisamahan ang baliw na babaeng to para di ka masaktan. Miggy POV. Ilang araw na naming sinusundan ni Jen ang impaktang si Cholin. At mukhang nakaisip na naman siya ng paraan para may matakot si Sander. Abet may inilagay siya sa inumin nito. Kaya nalasing agad ito. At ang mga walang kwentang kaibigan ni Alexander, wala man lang ginawa. May nakita rin akong kumukuha ng larawan nila habang hinahalikan. At niyayakap niya si Sander. Pati ang pagpasok ng mga ito sa kotse. At pagpunta sa kondo ng impakta ay kinuhanan din nito. Imposibleng wala binabalak si Cholin. Akala niya lang ay walang nakapapansin sa pinanggagawa niya. Pues, nagkakamali siya.